Good afternoon po or good morning po mga kababayan lang sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong negosyo today is July 21, 2026 at tayo ngayon napupunta dito yan sa may PITX. Dito yan sa may Tambo Parañaque at dadalhin po natin sa may Zac Memorial Chapels and Funeral Services sa may Commonwealth Avenue po yan. Commonwealth, Matandang Balara, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private, ngayon ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala akong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito may pawang dito lamang po yan sa loob. At wala akong pinapatungkulan sa labas. So babalik po tayo mamaya kung tawag na po ano po natin. Pinapakita lang umano ng pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa ayungin show na hindi talaga mapagkakatiwalaan ng China. Ayon sa Department of National Defense, ang mapangkutyo at hostile sa iko-contact behavior ng China ang lalo nagpapababa sa tiwala at kredibilidad nito. Iniit ng DND na patuloy na binabaliwala ng China international law kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngayon din ang Pinas at umiiral na 2016 arbitral tribunal ruling sa West Philippine Sea. Sa kabila naman ito, sinabi ng DND na hindi magigil ang Pilipinas, mas malalakas ang umano nila ang kanilang kakayanan na ipagtanggol ng bansa at ipag-alyari sa iba pang mga bansa. Samantalang hindi naman nila ang kanilang profesional at Ano po? Naomi po. Naomi, ano po? na ginawa ng ilang taunang China Coast Guard dapat sa mga sundalong Pilipino na babalik si Manny Vargas Manny. Naging kasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang kumparasan sa pagsisan ng China Coast Guard at pangatruhan ng pamanahang Pilipinas pagsisan na ang dalawang sundalo na Philippine Navy na kanilang nasaktan. Ito naman ang sinabot ni Press of Management Officer Undersecretary Claire Castro. Siyempre, binigyan din ng opisyal na hindi pa rin at Romansya pa rin at hindi lahat ng itiral na polisiya ng gobyerno sa aksyon ng China sa dagat sa takot ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na hindi katanggap-tanggap ang nangyayari sa pagitan ng China at Pilipinas at aminado rin siya na kailangan pag-aralan ng Pangulo ang sitwasyon pero hindi nadadaan sa lahat ang pakikipaglaban sa karapatan. Wala rin kaya ito sa laki ng teritoryo o lakas ng pwersa o sa katotohanan. Sinisudahan din ng palasyo ang mga naunang mensaheng inilabas ng pagsundilang ng Department of National Defense at ng Department of Foreign Affairs tungkol sa pagyan at tiniyak na pagigil ang bansa. Ako si Bani Martin ng CNA sa radyo ng Super balita sa takali nationwide. Ilang pulis na sangkot umano sa pagbebenta ng sasakyan ni reklamo ng isang negosyante sa napugbog dahil sa hindi pag-deliver sa mga ito kahit pa bayad na Alan Gatos. Detalye. Inireklamo ng ilang negosyante mula ang pinapang-opisyal ng Philippine National Police o PNP na takot sa maribentahan ng mga mamahaling sasakyan. Kabilang sa mga nagpunta sa Nagpong para magreklamo ang mga negosyante sina Ronald Elpa, Jun Girante at David Villasin. Bagay ko na sa modus ang mga biktima na bumili ng sasakyan sa malaking diskwento mula sa kasa o dealer yan. May na-deliver naman ng sasakyan pero napapangalan sa ibang tao at nakatagda sa bangko kahit na bayad na nila yung unang pupo. Subalit ang susunod na order o transaksyon nila na mamahaling sasakyan ay hindi ng manunay deliver ang mga sasakyan sa mga nabanggit na mga pulita. Ayon kay Napol ng Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Carinitan, ikinagulit niya ang modus ng dalawang pulis na kinabibilangan ng isang police colonel at isang lieutenant colonel at apat na iba pang pulisa. Pwedeng maharap ang mga ito sa Pilipinas at sa pagsigamit ng police officer na pwedeng kitanggal nila sa servisyo. Samantala, personal na rin na nagreklamo isang negosyante sa taga-Balimos Bulacan na tinangka ng
mahigit ang 3 pulis noong Huwebes. Ayon kay Galilitan, nagsimula na ang investigasyon laban sa 3 pulis na dating nakatalaga sa San Rafael Police Station na ngayon ay nakapulis na sa Baligon Police Station. Nauna na nag-viral ang video ng pagkita na pinakasusunod ng mga pulis na nagpanggap na mayroong barungwa na tumarenta. Turuan mo na kanilang matuklasan ang kansanin ang mga magagandang bagay sa bawat higit pa sa mga kapalangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at galit. Turuan mo sila na dati magpapatawad sa iyong mga Mga balitang dapat pang abangan, mga nakatanggap ng cash aid sa uplift program ng gobyerno aabot na sa 1.4 million ayon sa DSWD. Pressure area na nasa labas ng PAR ay katamtaman ng tsansa na maging bagyo at inaasahang papasok ng bansa mamayang tanghali. Pilipinas sa Telepotory National ang kasama ng mga naaresto ng mga Commission on Elections karanap nagkaramulo na mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Pananagutan. Kailangan may managutin. Maraming pangako. Maraming hamon. Kaya naman kayo sa mga kabahayan natin na anod na nalubog sa mga pagbaha. Mahiyanap naman kayo. At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN nationwide at live sa YouTube at Facebook at DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong pwersa ng mga Radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto sa RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Mga kasama, may katamtamang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling na mataan ang sama ng panahon sa layong 1,545 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Naasahan papasok ito ng PAR ngayong tanghali o bukas na umaga. Samantala, habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Dahil dito, asahan ang mga maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Mindanao. Localized thunderstorms naman na makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Umaabot na sa 1.4 million ang mga 4Ps beneficiaries ay nagtatanggap na ng ayuda sa ilalim na Expanded Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport o yung uplift program ng pamahalaan. Ito ay sa pagsimula ng pamimigay ng nasabing ayuda simula kahapon sa ilang mga lugar sa ilalim ng Group 1 o yung mga miyembro ng 4Ps. Sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Duclao na sinimulan na rin ang pamamahagi ng ayuda ng mga nasa Group 2 o yung nasa kategorya ng poor at near poor at hindi miyembro ng 4Ps. Pinadali na rin ng DSWD ang pamumutbot ng tulong pinansyal upang maiwasan yung anumang aberya at hindi inaasahang pangyayari sa mga pilahan.
That's the reason why for groups 1 and 3, through their disbursement accounts or through their cash cards po talaga, yung distribution ng uplift assistance. But for group 2, dahil yan po, yung group 2 yan ay kami na nga yung 4 and year 4, but I'm not belonging to the programs, existing programs of the department. Kailangan muna natin na so pag mag-know your client, wala po tayong information kung meron na ba silang mga cash cards o mga ATM or etc. So we need to gather that information in the first payout activity. So yun po yung ating isinagawa din kahapon. Ang mga nasa kategorya naman ng Group 3 o yung mga naghuhulog sa SSS at sumasahod ng mababa at 20,000 pesos kada buwan. Naglinaw din si Asek Dumlao na ginagamit nilang listahan ng 2024 PSA data na nagmula sa mga local government units. Targeted po kasi yung ating uplift assistance. Alam po natin kung sino-sino yung kabilang sa 2024 PSA data. Marami pong nagtatanong bakit daw hindi sila kasama sa 2024 PSA data. Makipag-coordinate po kayo sa inyong local government unit kasi sila po yung nagsagawa ng enumeration in coordination with the PSA. In our conversation with PSA, sabi nila marami daw po kasi mga hindi nagpalista. So, noong mga panahon na may kumatok sa kanila po mga bahay at sabi na pwede po ba namin kayong interviewin at either wala sila sa kanila po mga tahanan o hindi po sila nagpa-interview. Pinapayuhan naman ng DSWD ang publiko na umagsabay sa kanilang official Facebook page kaugnay ng mga paanunsyo o impormasyon sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Samantala ang grupong Manibela tiniyak na sasali sa mga kilos protesta sa Lunes kasabay ng SONA ni PBBM. Kasama mo sa balita si Radyoman Gerald Ulep. Transport Group na Marikena na sasali ang mga ito sa mga pinidada ng State of the Region Address o Sora ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes sa parayan ng Index ng Aramin Manila kay Maribela Sierra, Mospar Balbuena, asawa ng taas nilang mga miyembro na magsasagawa ng kilos protesta. At nakasalang maging ng kanilang grupo ang pamahalaan. Ito patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Marikina si Ari Balbuena na naiisipan ang pataas na aumento sa kada litro ng petrolyo ngayong araw na mahigit 10 piso kahit na ipatupad ito ng paupay-upay. Nangangapa ang grupo ni Balbuena na baka sa susunod na linggo ay magkaroon ulit ng malakihang oil price hike at muling papalo sa 100 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng kada litro ng diesel mahigit 80 pesos sa ilang gasolinahan dito sa Metro Manila. Pagdating ng araw ng SONA para dalampagin ang ating gobyerno, lalong-lalo na manawagan tayo sa ating Pangulo na bakit ho hinahayaan natin ang mga oil companies pagtaas na lamang ng ganito kalaki sa kanilang mga produkto. Una nang nagpahayag si Balbuena na muli silang magsasagawa ng transport strike kasabay ng big time oil price hike ngayong araw. Kasama mo sa DZL Aramin Manila, Radyo Nacional, si Ulet Patorna, 7. Samantala, si Pangulong Marcos binigyan ng 7 out of 10 na grado ng transport sector sa Davao Region. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Kirby Manson ng RMN Davao. Live report. Nanatilian niyang pasanin para sa mga tsuper ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DXDC-RMN Davao kay Manuel Duran, presidente ng Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga driver ang piniling hindi na mamasada dahil sa krisis ngayon. Umaasa naman si Duran na mabigyan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hinanaing nila sa transport sector at ito ay matalakay man lang sa kanyang papalapit na State of the Nation Address or SONA sa Lunes, July 27. Kasi PBBM, ang i-rate pa ko siya, bagsak na siya, 7. Buto sa wata, pati mahimo. Pwede pa siya mabali ko taas pa na. Kay dapat sa yan suna, sige ba na siya pasalig na dagang corruption sa atong administrasyon.
dapat kabukulo na kapiso yung mga corruption kay muna yung kapasahod. Panawagan niya na mas magiging bisitahin ng Pangulo ang oil deregulation law na siyang dahilan ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa kabila nito ay binigyan ng 7 out of 10 na grado ng transport group si PBBM at binigyan ng pagkakataon ng presidente na magkaroon ng kompletong solusyon sa isyu na kanilang kinakaharap. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Mandon, Tatak RMN. Samantala, pagbabantay sa mga gasoline station sa Bacolod, palalakasin ng polis kasabay ng big time price hike. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hiner. Bilay tigpat ng lokal ng pamalaan ng lungsod ang monitoring sa mga gasoline station bago at sa araw mismo ng oil price hike. Ayon kay City Administrator Attorney Marcos Tigbenmayo, nagdagdag sila ng personal sa fuel monitoring team para sa inspeksyon at calibration sa mga gas station. Patuloy din ang pagsusubiti ng team na ma-report sa Department of Energy na siya magbibigay ng direktiba tungkol sa mga gasoline station na matukoy na may pagkakamali. May higpit na minamonitor ng pamalang lokal ang mga gasoline station upang matiyak ang transparency at proteksyonan ang mga consumer laban sa hindi otorisadong pagbabago sa presyo at kulang sa litro. Bago ang pagtaas sa presyo ng petrolyo ngayong araw, ilang motorista naman ang matyagang nagpila sa mga gasolinahan para makahabol sa pagpapakarga bago ang panibagong taas sa presyo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. Matagal na usapin ang mataas sa singil sa kuryente sa bansa pero hindi inaaksyonan ng gobyerno. Reaksyon niya ng consumer group na Power for the People Coalition matapos kumpirmahin ng Department of Energy na ang Pilipinas na ang may pinakamataas sa singil sa kuryente sa mga bansa sa Southeast Asia. Sinabi ni Jerry Arances, ang convenor ng nasabing grupo, bigo ang pamahalaan na matugunan ang pangailangan para magkaroon ng ibang mapagkukuhanan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Maliwanag niya na ang dahilan ng pagtaas ng pagmahal ng generation charge na mula naman sa planta na nagsusupply ng kuryente o pinagkukuhanan ng power utilities gaya ng Meralco. Saan galing yung dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente? Diyan po talaga yun sa generation charge. Ang generation charge mula yan doon sa mga planta na nagsusupply ng kuryente na kinukontrata ng katulad ng Meralco. Ang problema po natin dyan, karamihan po ng mga planta ay mga coal at oil gas. Lahat po yan ay imported, inaangkat. Kung sa Meralco franchise area, 83% ng kuryenteng sinusunog at kinukonsumo natin galing sa imported na LNG at coal. So sobrang mahal po yan kasi apektado yan ng tinatawag na volatility ng market sa international. Hindi naman kumbinsido si Arances sa mga palusot ng power utilities na distribution lamang sila o bumibili lamang sila ng kuryente sa mga planta ng kuryente. Pag sinuri natin yung mga kontrata ng mas detalyado, una, ang lumalabas doon, pag-aari nila ang napakadaming mga planta doon. Tulad ng Ilihan gas complex dyan sa Batangas at iba pang mga coal plant. So, sister company po nila yung may-ari doon. Kaya nga po, so parang hindi totoo, no, na wala silang responsibilidad doon. Sister company po nila, yung mga may-ari ng mga planta na yun, na in fact, na laging nagro-rotating brown out at laging sobrang mahal dire-diretso. Dahil dito, gate ng grupo na napapanahon na para palagasin ang mga renewable energy at humanap na iba pa mapagkukuhanan ng supply ng kuryente sa bansa. Itong Hulyo, inanunsyo ng Meralco na tataas ang 34 centavos per kilowatt hour o katumbas ng 14 pesos per kilowatt hour. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ininspeksyon ng Port of Lucena Passenger Terminal Building. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Ren Alejo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Martes, July 21, ang Passenger Terminal Building ng Port of Lucena kasama sina Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, Lucena Mayor Mark Alcala at Governor Angelina Tan. Layunin ng pagbisita ang personal na pag-inspeksyon sa bagong Passenger Terminal Building ng Pantalan. Ayon sa mga opisyal, ang bagong PTB ay mas malawak at moderno. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng ligtas at komportabling karanasan sa mga
mga pasahero. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad, inaasarang madaragdagan ang kapasidad ng Puerto Plazana, mapabuti ang kahusay ng operasyon at mapapagalitan ng kalakalan at turismo sa lalawigan ng Quezon. Samantalang patuloy ang suporta ng national government sa pagpapaunlad ng mga pantalan sa probinsya upang mapahusay ang serbisyo sa publiko. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo Tatat, RMN. Nasa 300 naman ang mga manggagawa apektado sa pansamantalang paghinto ng operasyon ng steel plant sa Pampanga. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaral. RMN Live Report. Tinatayang nasa 300 manggagawa ang apektado matapos pansamantalang huminto ang operasyon